Or kasi nag, nag-proliferate yan because of poverty, lalo na sa provinces, especially in the Mindanao region. Napansin ko buhat, galing lahat sila halos Samar, saka sa Aglan, kasi doon ang lupa kasi sa Samar, tuyo, hindi pwedeng pagtaniman. So, mas maraming mahihiro. Kaya if you would notice, mas marami kaming bata sa amin from Samar na talagang nag-labor exploit. Yung big number ng family nila, tapos walang trabaho yung nanay, walang trabaho yung tata. The younger people are enticed to work here in Manila with the belief that we'll be earning for their family and then ending up na they're exploited. Ano po yung pinaka-aim po ng DSWD tungkol po dito sa child labor? Aim ng DSWD, paglignayan ng kabataan, is to help children mobility, like giving them education, formal education, opportunity, at saka skill training, employable skill training. Like sa aming hospitality, we have employed 50 sa Les Reyes. Kung kilala mo yung kapatid ni Reyes, yung sa Les Reyes, na-employ na namin 50. Meron din kaming na-employ sa electronics. Meron din kaming na-employ na dito sa carpentry, sa Majestic. Tapos meron din kaming subcon ngayon ng mga damit. Meron din kaming production, makikita ko yung production din mamaya. So, sa bukas nyo, kumikita ng mga bata. Tapos may food grades din kami dito. Yung turuan namin sila para eventually kung gusto nila mag-business, they can put up their own business in food. Tapos tuturuan na namin sila ng proper values, para kung magkaroon sila ng trabaho, hindi sila basta natatanggal o naalis. Tapos may mga Bible study rin kami dito. So yung mga bata, ang end goal namin is kung wala na silang mababalikan na family, o kung babalik man sila, maging economically independent. Okay. Tingin niyo po ba, sapat na po yung ng government para po sa mga ganito pong issue or kulang pa po mga ganito? Hindi sapat, no? Lalo na yung mga kasamahan natin, like sa NBI, hindi sila seryoso. Kunwari huhulihin nila, tapos pag nabayaran sila, makakawalan nila. Ganon din ang dole. No? Hindi nila talaga pinupulso yung mga labor exploitation. Pinatatagal nila yung kaso hanggang magsawa na yung bata. No? Katulad nung nina-interview nyo ngayon sa Excel, since 2000 yung kaso nila, 2010 na ngayon, wala nangyayari. Ano po? So, it's so disappointing. Ginagawa lang nila ang DSWD na boarding house. Ilalagak nila rito yung bata, tapos hindi sila magpo-cooperate sa pursuit ng legal battle. So, wala pa akong nakita na labor exploiter na mga lalo na nakulong o nabigyan ng karampatang parusa. Kasi nga, naaayos na sa level pa lang ng NBI o sa level ng labor enforcement. Ano po yung sa tingin yung remedy dito? Yung ng presidente, saka ng mga secretaries ng kanya-kanyang departamento na talagang ang i-assign ng mga tao doon ay hindi madaling makurap. Kasi pera pinag-uusapan din. Saka siguro yung paunla rin yung sa countryside development natin na matagal lang sinasabi ko, marami na yun. Kasi kung may trabaho ang mga tao sa probinsya, hindi yan pupunta sa Manila. Right. Okay. Anong lasa po to? Ano po yung pinapa-feel niyo po sa bawat bata po na dumadating dito? Pinapa-feel namin na mahal namin sila. Importante. Nandito kami para tulungan sila. Pero kailangan tulungan din nila ang sarili nila. Kasi yung ugali nila, pwede namin silang alalayan. Pero kung gusto nilang baguhin o hindi yung ugali nila, nasa kanila yun. Inaano din namin ang discipline. Hindi pwedeng kung anong gusto niya, anong oras gustong gawin. Right. Hindi pwede yun. Kasi ito, may oras ng pagtulog, pagkain, pagsok, paggawa ng assignment, paggawa ng mga household work. Hindi pwede ditong bara-bara. Kailangan may sinusunod na rules and regulations.
Tulungan ka ng Diyos na may lalang. Ang iyong pagdaramdam, italangin mo sa may kapal. Nasa puso mo ay mawala ng malayo pa ang umaga, kahit sa dilim naghihintay pa rin. Umaasang bukas ay may liwanag sa aking buhay. Umaga ko'y aking hinihintay. Sadya kayang ang buhay sa mundo ay kay pait, walang kasing lupit. Kailan kaya ako'y di naluluha at ang aking pangarap ay unti-unting matutupad. Malayo pa ang umaga. Ano yung pinag-pray mo kay God? Para makatapos ko ako. Tsaka ano pa? Para makatulog ako sa pamilya. Bilisan mong takbo, ilagan mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalong ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang niligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Kapag kamalangkat humandusay dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punot dulo nang di matapos-tapos ng kaguluhan ito? Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lubog sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may katsulog at sila ang nasa tuktok, di matatapos itong gulo. Radyo at TV, ganun pa rin, kumakapasa dilim. Minsan'y naisip kong nang umalis na lang dito, limutan ng lahat, lumipat, lumayo.
bato sa langit, tamang huwag magalit. Alam naman natin kung sino ang tuso. Sa bawat sampang umiiyak, sinil ko ay piso. Sa bawat lumuluwang